Ako, naranasan ko yun sa Davao, yung talagang showdown. Paatras ako dahil sa dami ng bala, hindi sa kalaban. Dito, meron akong tinaling kahoy. Tapos meron ako ditong matalas. Kasi ito palangga ko sa itak eh. Kasi sa Davao, maraming machete eh. Palangga, kahoy. Tapos salubungin mo ng saksa. Ngayon, agawin namin yung building. Dahil sinakop yung building namin eh. Natulog kami ng 2 araw sa grounds. Nung nag-decide kami na bawiin, nandun naman yung mga sundalo. Nakapaligid na sa bakan. Allied forces, lahat ng Manila boy. Pasugod dun sa building. Pagsigaw ko ng game. 2 kami nung bahala eh, si Erning Cobra eh. Kaming 2 yung nag-lead ng grupo. Pero 3 pangkat yan, bahala, Sputnik. Komando. Pasugod kami. Nirapido na kami. Tatatatat. Kaya wala nakadating sa amin sa building. Nagdidapa na kami. Kaya paatras kami. Hahawak ko yung matalas ko pero paatras. Pabalik dun sa pinanggalingan namin. Kami ni Erning Cobra ang unang makakarating sana sa building. Siguro mga 3 dipa na lang eh. Pero mabuti rin dahil mamamatay kami doon. Dahil siyempre ready sila. Babangkawin ka lang doon eh. Sasalubungin ka na si Bat eh. Si Nola Patoga, yun sana ang pwedeng tumapat kay Boy Kamatis. Kasi ako, maski sabihin mo pa na hindi ako natatakot kay Boy Kamatis, hindi ako ambisyoso eh. Ang nakapwesto. At saka ang isip ko, ang mindset ko, tumakas. Wala akong pangarap na pumatay doon tas masintensya ng bitay. Nagpapadala ako ng 2 lechon, 3 lechon pagkapasko eh. Ba't ka papapatay doon sa lobby? Hindi mahirap pumatay ng tao, lalo na kung talagang gusto mo talaga. Ngayon, yung Noli Patoga, sa lubsob ang tawag sa kanya. Wala siyang respeto kay Boy Kamatis. Pumunta ngayon kay Ampil. Ang pangkat kasi noon, ang tawag doon, baryo-baryo. Nagtatlong pangkat ang Sputnik. Batang Tundo sa ilalim ni Boy Ampil. Batang Tundo sa ilalim ni Kitok. Tapos si Boy Kamatis, Batang Pako, Makati, Santa Ana. Pero ang talagang merong bahay, Tundo, tsaka Pako. Marami siyang kaaway na Sputnik din eh. Kasi iba ang ano niya, yung init ng katawan niya. Iba. Talagang patayan lagi ang lakad nun eh. Pag lumakad yun eh, talagang matikas yun eh, na sakang eh. Talagang 2 matalas yung palaban talaga. Kaya hindi totoo na tatakbuhan sila ni Boy Kamatis nung time na yun. Nung nandun ako sa lugar na yun, ang mindset ko tumakas. Kasi ang katwiran ko nga, kung magiging big time ako, supporter ako nila. Pero walang po pwedeng tumesting sa akin. Meron pa ba naman ako makakasuntukan doon na mas maliit sa akin? Eh ako na yata yung pinakamaliit. Kaya lahat na nakasuntukan ko ron ng mga gang leaders din ng Sputnik, malalaki. Basketball player, boxer, isipin mo naman yun. Yung Enoch Santos, boxer ng Malabon yun. Nagkagirian kami, pumasok ako sa kubul ko, 2 kami magkakosa, bumunot ako. Sige, pasok na kayo. Hindi naman sila pumasok. So, ganun doon eh. You have to prove yourself eh. Kaya nung lalaya na si Gurang, ang sabi ni Gurang, di nag-usap-usap yung mga gang boss. Kilala ko lahat sila eh. Mga kumpare ko halos lahat eh. Junior Duque, Romy Recalde, Romy Gutierrez, Boy Luna. Puro mga astig yan, mga magugulang. Hindi ko alam, ginugurum na pala ako ni Gurang. Sabi ni Gurang, total, hindi na naman uso ang tirahan. Ang pinakamaganda magdala dyan si Bill. Ilalapit niya pa sa Panginoon yung mga tao. Hindi niya ipapahamak yung mga tao. Kaya nung nag-eleksyon, landslide talaga ako. Nung sinabi ni Gurang na, palaya na ako mga kakosa, gusto ko sanang pumalit sa akin kung mamarapatin nyo si Bill Carpa. Sigawan ng mga tao, nagpalakpakan. Umatras naman ako. Teka muna. Hindi na ako bagay dyan, sabi ko. Kasi alam niyo naman na nagpapastor na ako. Ba't niyo naman ako ilalagay dyan sa ganyan? Nagsakripisyo na rin ako sa pangkat. Marami na rin akong sakripisyo sa pangkat. Sabi ko, bayaan niyo naman na pumunta na ako sa maganda. Pupunta ka pala sa maganda di sama mo kami. Yun ang ano doon, kaya natanggap ko. Pambira, pupunta ka pala sa maganda kosa di sama mo kami. Di ito na ngayon. Di naging ako na ngayon pumalit kay Gurang. Yung unang decree ko, matindi. Sabi ko, mga kakosa, alam nyo naman kung sino ako nung nilagay nyo ako dito. Alam nyo naman na nagpapastor-pastor na ako. Sumusulat ako ng mga kanta para sa Panginoon. Ngayon, kung ako ang tatanungin ninyo, wala na dapat magtulak sa atin ng gamot. Walang source sa atin. Yun yung sinabi ko. Nagbulungan yung mga drug lord doon. Walang kwenta palang ano to kabuhayan nila yun Baliktad na kasi nung time na yan. Ang dalaw, inaabutan ng bilanggo. Hindi na yung dalaw. Marami nagplano sa akin. Patayin ako. Natunugan ko rin kasi wala akong alaalay, hindi ako mahilig dun sa ganun. Nung natunugan ko na, parang kung nasaan ako, nandito yung mga tirador. Merong 5 dun at mga tirador na, pagka sinabi ko lang na, punta lang ako sa may sa post office, lang makikita mo yung 3 na una nandun.
Tapos yung dalawa na sa likuran mo, sinasalamin ka pa rin sa selda mo. Ayoko nang ala-alala eh. Dahil yung iba ng mga boss may mga payong pa eh. Ako ayoko ng mga ganun kasi ang katuwiran ko nga, the Lord is my shepherd eh. Medyo Christian ako eh. Pero ngayon, tinapat nila ako. Kasi Bill, yung decree mo eh, yung una mong sinabi eh. Kinabukasan, may nagpuntang empleyado sa akin. Sabi niya, Bill, good news. Lilipat ka na sa medium. Pinabubuo ni director yung banda. Ganon. Okay. Kinuha ko yung ngayon yung singing group ko. Pero yung bassist ako magaling. Ito yun, yung bano. Pumuga kami niyan, New Year, sayawan ng mga empleyado. Para kami mga Indian dumadapa ako sa lupa para pakinggan ko may mga lagabog ng kabayo o kaya sasakyan. Yun sa kalagitnaan na, meron kaming kasama. Nagbago isip. Sabi niya, sorry pare, palaya na pala ako. Sabi niya, di na lang ako sasama. Dali nyo na lang itong pera ko. Kaya dalawa lang kami natira. Si Bano yun. Ito yun. Magandang story nito eh. Pagtapos ng sagingan, talahiba naman. Kaya pagsampa namin sa highway, pagsakay namin ng jeep, lahat ng mga pasayro nakatingin sa amin. Kasi bukod sa maikli palang buhok namin, bagong ahit kami, dahil galing kami Bartolina eh. Yung pala, puro sugat kami ng talahibo. Yung para bang binlaid na, tapos may dugo tuyo. Pag ganun ko, nakita ko yung mga pinong dugo. Hanggang sa makarating kami sa Davao. Ngayon sabi ko sa kakosa ko, tirahin na lang natin yung Philippine Airlines sa kumbala. Una tayong kumuha ng taxi. Yung driver, lagay natin sa compartment. Iparada mo sa Philippine Airlines. May dala akong sulat, saka sobre. Ayaw nung kakosa ko dahil hindi sanay sa ganun eh. Biglang kinalawit niya yung kolektor ng Davao Light. Pero ang laki din ng perang dala eh. Yung parang miral ko ba? Di sumigaw ng tabang, Bisaya eh. Sinapak ko ngayon. Natakbo ng kakosa ko yung pera ni Bano. Nahulog dun sa kanal yung yung matanda. Malalaki yung kanal eh. Parang irrigation eh. Nahulog dun. Tapos sumigaw na sumigaw. Nako, hinabol na ako ng taong bayan. Si Bano, nakahuli sa kanya mga PC. Ako nakahuli sa akin, MBI, police, tsaka taong bayan. Nakakatawa nga eh. Kasi yung mga lyrics ng kanta ko, pinalitan ko ng Christian. Basta I believe in Jesus na eh. Sabi niya, ba't pinapalitan mo naman Hindi na talaga ako masaya sa banda. Sabi ko, sir, ganito na lang. Si Bano na lang ang pa-asikaso mo sa banda. Focus na lang ako sa pagpapastor. Pinayagan naman ako. Yun na. Hanggang sa lumaya na ako. Pero naligtas ako. Papatayin ako doon sa maximum eh. Tsaka meron pang isa na pastor na ako, na montek pa ako talagang Maraming ginawa si Satanas para mabalik ako. Pinatay yung isang yung isang best friend ko sa loob. Dahil nga sa drugs. Kaya nga, yun ang naging inspired sa akin para sabihin yun. Oo, yung persecution. Ngayon, pagdating ko sa medium, nandoon yung mga tumira. Doon sila tinapon. Kaya nung nakita nila ako naglalakad, pinagmumura nila ako. Kasi nung pinatay nila yung kakosa ko, nakita akong umihi na. Sabi ko, wala, patay na to. Ang tawag niya sa akin, Bok eh. Bok, wala na Bok, sabi niya. Tumulo na yung dugo dito eh. Tapos dumihi, hindi naabot sa ospital eh. Nawala ako sa pagkakristyano ko. Pinaangat ko yung isang granada. Akala isang granada. Sinugod ko yung brigadang tumira eh. Pero Sputnik din. Nung ihulog ko nila sa bintana, parang hindi ko rin nakayanan. Parang si Lord sa akin hindi ka na dyan dapat yan. Napaiyak na lang ako doon. Tumakbo ko sa loob ng selda eh. Nandun ako sa kubul ko. Pero gigil ako eh, dahil mahal ko yung kakosa ko yun eh. Meron ka talaga dyan mga piling-piling magiging kakosa, magkakasama. Mga 5, 6, yung talagang kayo-kayo, hindi kayo mag-iiwanan. Samantalang yun, pag-iwalay nila nung dalaw niya, hindi pa siya nakakasal, yung nobya niya, hindi pa nga nakakauwi sa patay na siya eh. Kasi pagkagaling niya sa Dalawan, nagpunta rin sa Sugalan, Karaklusan. Doon siya nakita ng mga titira. Tapos nagkagulo na ngayon, lumabas naman ako ngayon ng selda ko. Tapos nakita ko na nga siya, nasa kalye. Daming tama eh. Kaya yung mga minura ko, sabi ko, kung matapang ka talaga, Tony, sabi ko, lumabas ka dyan, tayong dalawa na lang, sabi ko, draw na lang tayo. Hindi sumasagot eh. Kaya nung nagpunta naman ako sa medium, kinromote talaga ako ng Panginoon. Hawak ko yung isang buong building sa medium. Hawak ko pa rin yung banda, tapos may church akong pinapastoran. Pag sinabi kasi maiinit ang kilikili, mainit ang katawan, may mga factors talagang nagko-contribute yan eh. Halimbawa yung lugar, parang walang puwang ang mga takot. It's either totropa ka o kaya lalaban ka mag-isa. Yung magkatinginan lang o Pagka nasanay ka sa ganon, magiging way of life mo yun eh. Pero ang talagang lamberon talaga, maaga pa lang, makilala nilang Panginoon. Kasi iba talaga yung merong word of God. Halimbawa, lumalago ka sa Panginoon, nagkaroon ka ng problema, meron kang mga pangako ng Diyos na papaalala sa Kanya. Makikita ng Panginoon na talagang nagbabasa ka talaga ng salita niya. Halimbawa, Lord, sinabi mo, hindi mo ako iiwan eh. Ano naman to nangyari sa akin, ganito, ganyan. Pagsisiyan mo yung mga mali at wag mo nang ulitin. Kasi pag inulit mo, para kang aso na kumakain ng sukay. Sinapuil mo na yun eh. Pero, hindi madali magbagong buhay.
Katulad ko, ilang beses na akong minumura sa entablado. Sinibat ako sa Tagaytay.